pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron pong mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo.